Magandang gabi po mga kapatid. Tayo po'y nagpupuri at nagpapasalamat sa Panginoon sapagkat ngayon pong gabi atin po ulit naawitan ang Panginoon ng mga papuring awitin dahil po sa kanyang kabutihan sa atin. At ngayong gabi atin po ulit na mabubuksan ang kanyang salita at ito po ay mapapag-aralan natin. Ganun din po atin pong madadala sa Panginoon ang mga kahilingan, kabigatan ng atin pong mga puso ngayon pong gabing ito. 5 araw na lang po at atin ang ipagdiriwang ang kapanganakan ng Panginoong Hesukristo 2,000 years ago. Nawa, mga kapatid, ang aking panalangin sa atin pong nakaraan na pag-aaral tungkol sa pagdiriwang ng Pasko ay nagkaroon po tayo ng mas ayos at tamang perspektibo, pananaw pagdating po sa pagdiriwang. Sapagkat sa kasalukuyan ay talagang ibang-iba na po ang paraan ng pagdiriwang ng mundong ito. In fact, nakalimutan na kung sino yung tunay na dapat ipagdiwang sa kapanahunan ito. Punong-puno ng materialismo, ng komersyalismo ang ating pong pagdiriwang. Kaya marami sa atin ang nagagalit, nalulungkot pag darating ang kapanahunan ng Pasko. Alam niyo po ba kung bakit? Sapagkat nakakaligtaan na natin ang tunay na dahilan kung bakit po may Pasko. Yun po ay dahil sa ang Panginoong Hesukristo na ating pong tagapagligtas ay dumating dito sa lupa. Kaya mga kapatid, ngayon pong darating na Pasko, malimutan na natin ang lahat, wag lang ang Panginoong Hesukristo. Okay po? So, sa ating pong pagpapatuloy, atin na pong buksan ang ating pong mga Bibles sa Luke chapter 1 verse 38. Luke chapter 1 verse 38, ang sabi po dito, I am the Lord's servant. Mary answered, May it be to me as you have said. Then the angel left her. Pagpalain po ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang salita, tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat po sa pagkakataong ito na patuloy na inyo pong ipinagkakaloob sa amin. Salamat po sa bawat isa na naglaan ng oras para purihin ka, pag-aralan yung salita, at manalangin. Dalayan ko, Panginoon, sa aming pag-aaral, gabayan mo kami at turuan mo kami, Panginoon, upang maunawaan namin at ito ay maiangkop namin sa buhay namin. Kaya, Panginoon, tinatagubilin na namin sa inyo ang pag-aaral namin ng inyong salita. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Isa po sa masasabi ko na bahagi na ng ating pong kasaysayan, pangkasalukuyan, at maging sa ating pong hinaharap ay yung tinatawag na mga scandals, or skandalo. Ano bang ibig sabihin ng skandalo or scandal? Ang sabi po sa Oxford Dictionary, an action or event regarded as morally or legally wrong and causing general public outrage. So ito pong skandalo or scandal, ito pala ay isang pagkilos o isang pangyayari na ito ay masama o ito ay mali, or ito ay ipinagbabawal ng Diyos at ng batas ng tao. At dahil sa pagkilos na ito at pangyayaring ito, ay maraming mga tao ang nagagalit. Maraming mga tao ang hindi gusto ang ganito pong mga pangyayari. At kung atin pong oobserbahan ang mga skandalo, hindi lamang dito sa Pilipinas, kundi sa bawat bansa marahil ng mundong ito, ay merong mga skandalo tayo na makikita o mababalitaan. Madalas, ito po ay patungkol sa pera or relationships, materialismo. At ang madalas kung bakit po ito na-highlight sa kasaysayan natin, sa mga balita na ating nababasa at napapanood, ay dahil sa madalas ang nababalitaan natin ay yung mga sikat na tao, yung mga kilalang tao na gumagawa nito. Religious leaders, political leaders, celebrities, athletes, marami po tayong makikita mga controversy or scandals. At ang mga bagay po na ito ay talagang nakakahiya. Hanggat maaari ay hindi dapat ito i-expose, ipakita, ipaalam sa maraming mga tao. Pero kailangang expose ito para matigil na po itong mga skandalong ito. Ito po ay na-expose bilang babala din dun sa mga tao na marahil ay gumagawa na or
nag-iisip pa lang na gawin po ito. Mga kapatid, yun nga po, ang iskandalo po ay hindi lamang ngayon nangyari, no? Kundi gaya ng sabi ko kanina, ito po ay mababalikan natin, no, sa ating pong kasaysayan. Napakaraming mga skandalo po na nangyari. At ito pong ating pag-aaralan ngayong gabi ay masasabi ko na isa sa mga skandalo sa kasaysayan. Ano po? Bagamat ang ilan sa mga kasama dito ay simpleng mga tao lamang, pero yung proseso, no po, ng pagdating ng ating pong tagapagligtas ng Panginoong Hesukristo ay masasabi po natin na very controversial, no? Kumbaga magtataka tayo bakit ito ang piniling paraan ng Panginoon ng pagdating ng Panginoong Hesukristo dito. Ngunit sa kabila, no po, ng ganung proseso, no? Napaka-scandalous na proseso ng pagdating ng Panginoong Hesukristo, yung isang simpleng babae na involved dito, no? Pagkatapos sabihin sa kanya, no, yung kanyang magiging role, no, na napakahirap, ay pinili pa rin niya, no, na sundin kung ano yung magiging proseso. No po. Bagamat napakahirap ng proseso na pagdadaanan, nakita niya, no, kung gaano kahalaga ang kanyang role at kung gaano kahalaga ang magiging epekto nito sa buong sangkatauhan. At ngayong gabi mga kapatid, nawa ay makita rin natin ang kahalagahan ng desisyon na ginawa ng simpleng babaeng ito. Na may mga bagay sa buhay natin na iuutos ang Panginoon, ipapagawa ang Panginoon, na parang ang hirap gawin, imposibleng gawin, no po, nakakatakot gawin. Pero katulad ng ginawa ng simpleng babaeng ito, ang kanyang desisyon, ang kanyang pinili, no, ay sundin pa rin ang utos ng Panginoon. At nawa ganyan din po ang maging desisyon natin ngayong gabi pagkatapos nating pag-aralan ang mensaheng ito na pinamagatan ko po, May the Lord's will be done. May the Lord's will be done. The prayer of Mary. Nawa ang kalooban ng Diyos ang mangyari. Ang panalangin po ni Maria. Marahil ito pong pangyayari sa Luke chapter 1 ay ilang beses na nating narinig, no? Marahil ang bawat detalye nito ay atin na pong nabasa, napakinggan, at napag-aralan. Lalo na sa kapanganakan ng Panginoong Hesukristo. Na nung pinadala ng Panginoon si Gabriel, no, yung anghel, para kausapin itong si Mary, na siya ay magdadalang tao. Na yung kanyang nasa sinapupunan ay anak ng Diyos, no? At ang ipapangalan sa kanya ay Jesus, sapagkat siya ay magiging dakila, no? At siya po ay magiging makapangyarihan. Ngunit nakita po natin dito yung pangamba ni Maria. Ang sabi po dito sa verse 34, How will this be? Mary asked the angel, since I am a virgin. No? Paano mangyayari ito? Paano ako magkakaroon ng baby? No? Paano ako magdadalang tao? No? Ay ako ay birhen. Ang ibig sabihin, wala pa akong nakasamang lalaki, no? Hindi pa ako nagkaroon ng kahit anumang sexual relationship, no, sa isang lalaki. Paano ako magdadalang tao? At ang sagot po ni Gabriel sa verse 35, the angel answered, the Holy Spirit will come upon you, and the power of the Most High will overshadow you. So the Holy One to be born will be called the Son of God. Okay? So ikaw ay lulukuban ng banal na spirito, no? Kumbaga ang banal na spirito ang maglalagay, no, sa iyong sinapupunan ng batang ito, no? Hindi ko po alam kung ito ay naintindihan, no, sa pag-iisip po ni Mary, sapagkat nung una pong panahon, ayon po sa kultura ng mga Hudyo, ang mga kababaihan po ay maagang nag-aasawa. Na po, 14 to 18 years old. Sila po ay nagpapakasal na, nag-aasawa na, sapagkat ang isa po sa mga main functions ng mga kababaihan noon ay manganak, no? Mag-alaga ng bata, at lahat ay gawain sa bahay. Bakit po ganun kaaga na mag-asawa ang mga kababaihan? Para po sila ay malalakas pa, no? Para po wala pang anumang maging
iniindang sakit sila, no? Pagka sila po ay nanganak. At para yung kanilang baby ay siguradong healthy. No po? Kaya nakita nila na yung ganung age ang ideal, no, para mag-asawa ang isang babae. At ayon po sa mga Bible scholars, ang posibleng edad dito po ni Mary no po ay 16 years old. At nung marinig niya nga, buhat kay Gabriel kung papaano siya magdadalang tao sa kabila ng wala pa siyang sexual relationship or experience, no, sa isang lalaki, ang sabi niya dito sa verse 38, I am the Lord's servant. Mary answered, May it be to me as you have said. Then the angel left her. Mga kapatid, ngayong gabi, kung sakali no po, na i-reveal sa atin ng Panginoon ang kalooban niya, no, or ang gusto niya ipagawa sa atin, at parang ang hirap gawin, no, kung pagbabasihan yung ating kakayahan, no, yung ating intelligence, yung ating pong mga talents, yung ating pong sitwasyon, yung ating circumstance. No? Ano po kaya ang ating pipiliin? Ano po kaya ang ating magiging desisyon? No? Will we say the same words that Mary said? No? Ang sabi niya, I am the Lord's servant. May it be to me as you have said. No? Ako ay alipin ng Diyos. No? Kung anong gusto niya na sinabi mo, yun ang mangyari sa akin. Ganon din po kaya ang ating sasabihin. Si Mary, no po, sa kabila ng imposible na mangyaring yun, sapagkat first time na may ganon na paraan ng pagbubuntis, no? At sa kabila ng iskandalo, no, na mangyayari, pinili pa rin niya na ang kalooban ng Panginoon ang mangyari sa buhay niya. Mga kapatid, itong panalangin ni Mary ito, nung sinabi niyang, May the Lord's will be done in my life, as you have said, meron po 3 bagay na pinapakita siya tungkol po sa kanyang sarili. No? At nawa itong 3 bagay na ito na kanyang ipinahayag o ipinakita sa kanyang sarili, ay ito rin po ay matutunan natin gawin, sabihin, no, para sa Panginoon, upang masabi din natin, no, May the Lord's will be done. Katulad po ng sinabi ni Mary. Ang una po na ipinapahayag nito tungkol po sa pagkatao ni Mary is her humanity. Okay? Her humanity. Si Mary po, nung sinabi niya na, May the Lord's will be done, kinikilala niya po yung kanyang pagiging tao. No? At kinikilala niya rin ang pagka-Diyos. No? Nung nag-utos sa kanya, nung nagbalita sa kanya, ng mangyayaring yun, no? Yung proseso na yun na magkakaroon siya ng baby sa kanyang sinapupunan, no? At nung sinabi rin, no, ni Angel Gabriel kung ano ang magiging role ng batang yun paglabas niya sa mundong ito. Hindi siya nagtiwala sa kanyang kakayahan, hindi siya nagtiwala sa kanyang karunungan. Nagtiwala siya, no, sa maganda at mabuting plano ng Panginoon, kahit na parang hindi mo maipaliwanag, no? Kahit na ang hirap ng proseso na pagdadaanan niya. Ang sabi po sa Jeremiah chapter 17 verse 5, This is what the Lord says, Cursed is the one who trusts in man, who depends on flesh for his strength, and whose heart turns away from the Lord. Okay? So, ito pong si Mary, hindi niya pinili, no, kung ano yung sasabihin ng mga tao, kung ano yung kahihiyan na kanyang sasapitin, no, or mararanasan. Or yung galit, no, marahil ni Joseph, ng kanyang mga in-laws, at maging yung kanyang mga parents sa mangyayaring ito, no? Sapagkat yun nga, ganyan sabi ko kanina, first time, no, na mabubuntis sa isang babae, no, without having any sexual relationship with a man. Okay? At I'm sure, kung sasabihin ito ni Mary, na galing ito sa Diyos, no? Itong nasa sinapupunan ko, katulad ng sinabi ni Angel Gabriel, I'm sure hindi maniniwala ang lahat.
sapagkat hindi pa nga nangyari ito. But again, Mary chose to follow, no, to obey the will of God rather than her will or others' will or others' laws. Okay? Yung batas na sinusunod nila or yung kultura na sinusunod nila, no? Ay hindi yun ang pinili ni Mary, kundi ang pinili niya ay yung plano, no, yung kalooban ng Panginoon. Sapagkat ang sabi sa Jeremiah, kung ang pagtitiwalaan natin ay yung karunungan ng tao, sapagkat ang sabi ni Jeremiah, no, ay isinusumpa ang isang tao na magtitiwala sa kapwa niya tao. At yung magtitiwala sa lakas, no, at galing ng human beings. Si Mary po, nagtiwala siya sa Panginoon. Mga kapatid, ngayong gabi, tandaan po natin, no po, sa kalooban ng Diyos na kanyang i-reveal sa atin, nawa makita natin yung ating humanity. Makita po natin na hindi natin kayang ayusin ang ating pong buhay because we are humans. Hindi natin pwedeng pagtiwalaan yung ating isip, yung ating pong kakayahan. No? Kailangan magtiwala po tayo sa Panginoon. Sapagkat ang sabi dito sa Jeremiah 17:5, ang sabi doon sa last part, whose heart turns away from the Lord. Sapagkat tayo po, no, ang puso natin ay malayo sa Diyos. At kung tayo po ay magtitiwala sa ibang tao, ilalayo niya lang, no, yung ating pong puso sa Panginoon. Ang sabi pa po sa Galatians chapter 6 verse 3, if anyone thinks he is something when he is nothing, he deceives himself. Ang sabi po dito ni Apostol Pablo, kung iniisip mo magaling or mataas marahil ang iyong pinag-aralan, no, pero sa totoo lang ikaw naman talaga ay wala, no, ay niloloko mo lang ang iyong sarili. Kaya dapat hindi tayo magtiwala sa ating pag-iisip at sa ating pong mga kakayahan. Magtiwala tayo sa Panginoon, no? Sapagkat ang Panginoon ang magpapalakas sa atin, ang Panginoon ang gagabay sa atin para ma-accomplish natin yung kalooban niya. So yun po ang una na pinapakita sa pagkatao ni Mary, no? Sa pamamagitan ng prayer na ito, na nung sinabi niya, may the Lord's will be done. Okay? She shows her humanity. Next, ang sunod po na makikita natin na ni-reveal or ipinakita ni Mary, no, sa pamamagitan ng panalangin ito, hindi lamang yung kanyang humanity but her humility. Yung kanyang pagpapakumbaba, no? Kinilala niya, no, na mas makapangyarihan, no, mas marunong, no, mas tama. Mas marunong at tama ang plano ng Diyos kaysa sa kanyang plano. Sapagkat kung sa panahon po natin nangyari ito, no, na para bang ang mga kabataan ngayon, no, mga teenagers ngayon ay mga entitled, no? At marahil hindi lang mga teenagers, marami sa atin, no, ay ang feeling, no, marami tayong karapatan na dapat ay makuha o ipagkaloob. So kung halimbawa mamumuhay si Mary sa panahong ito, marami siyang demands, no? Hindi siya magpapakumbaba, hindi siya susunod sa kung anong plano ng Panginoon para sabihin niya, yun lang ang gagawin ko. Marahil magdidemand siya ng insurance, no? Magdidemand siya ng magandang place, no? Since ang sabi po ni Gabriel, ang bata, no, na darating sa kanyang sinapupunan ay magiging hari, no? Ito ay anak ng Diyos. Abay, dapat ay special ang kanyang lugar kung saan niya ipagbubuntis ito, di ba? Dapat masarap ang kanyang pagkain. Dapat marami siyang mga katulong, no? Kasi anak ng Diyos ang nasa sinapupunan niya. At dapat regular ang kanyang check-up. At yung doktor na titingin sa kanya, dapat yung pinakamagaling na doktor. Di po ba? Ngunit hindi yan po ang ginawa ni Mary, no? Sa kabila ng napakahirap na mangyayari, no, sa kanyang pagbubuntis sapagkat siya ay nakaschedule ng ikasal, no? At isang malaking iskandalo pagka nalaman ng mga tao
na yung kanyang ipinagbubuntis ay hindi si Joseph ang ama. Okay? Pero pinili pa rin niya ang kalooban ng Panginoon. Nagpakumbaba siya, no, sa kapangyarihan, sa karunungan ng ating Panginoon. Hindi siya nag-demand ng kung ano. You know why? Because alam niya, pagka sinunod niya ang kalooban ng Panginoon, aalagaan o protektahan, no po, at papalakasin siya ng Panginoon. Ngayong gabi, mga kapatid, ito po ang gusto kong makita natin pagka tayo po ay nagpapakumbaba, no, sa ating pagsunod sa Panginoon. Lahat ng fears natin, lahat ng mga worries natin, yun po ay ipagkakaloob ng Panginoon, no? Hindi tayo papansinin ng mga tao, no? Yan po ay aayusin lahat ng Panginoon, no? The Lord will take care of those issues, no? Katulad po ng nangyari dito kay Mary. For sure, no po, naisip lahat yun, no, ni Mary, no, yung skandalo, no, yung rejection, yung shame, no po. Pero she chose to humble herself, no, to God's will, sapagkat alam niya, no, na kahit hindi siya mag-demand na kung ano-ano, no, the protection and the provision of God will be there. Ngayong gabi, ito po ang aking sinisigurado sa bawat isa, based on God's word, no? The Lord will take care of you, no? The Lord will take care of us. Basta magdesisyon tayo 100% na sundin ang Panginoon. Kaya ngayong gabi, ano ba ang iniuutos sa iyo ng Panginoon na para bang nahihirapan ka na sundin dahil ang dami mong worries, no? Ang dami mong mga second thoughts. Pagka sinunod mo ang Panginoon, in spite of those, God will take care of you. The Lord will provide all your needs. The Lord will protect you from all dangers. No? Sapagkat sinunod mo siya. At yun ang nangyari. Kung atin pong pag-aaralan, kung ano ang mga sumunod na nangyari. Di po ba? So, ito po ang makikita natin na inireveal ng character or ng buhay, no, ni Mary nung sinabi niya na may the Lord's will be done, no? Pinakita nito yung kanyang humanity, pinakita nito yung kanyang humility, no? Ngayong gabi, para maganap ang kalooban ng Panginoon sa buhay po natin, kailangan po nating magpakumbaba sa Kanya. Kilalanin natin, no po, na ang kalooban ng Diyos ay higit na mabuti, maayos, kaysa sa kalooban natin. Tayo po ay sumunod sa Panginoon. Ang pangatlo at ang panghuli po na pinapakita ng panalangin ito tungkol kay Mary, hindi lamang yung kanyang humanity, yung humility, but yung harmony. Okay? Yung kanyang pakikiisa. Ano bang ibig sabihin po ng harmony? Ayon po sa Cambridge Dictionary, agreement of ideas, feelings, or actions, or a pleasing combination of different parts. In short, ito po ay agreeing, no, or cooperating sa kung ano ang gusto na ipagawa sa iyo ng mas mataas sa iyo. Di po ba? Ito po ay total submission, yung harmony. Kung ito ang plano niya, kung ito ang gustong daanan mo, mag-a-agree ka, no? At kumbinsado ka na yun ang tama, yun ang maganda, at yun ang dapat na iyong daanan. Okay? Walang resistance, walang reklamo. Yun po ang ibig sabihin ng harmony or agreeing one's idea. Okay? Ito po ang plano ng Diyos, no? Na sa kabila na siya ay berhen, sa kabila na siya ay engaged na, sa kabila ng magkakaroon ng matinding skandalo or kahihiyan na mangyayari, si Mary, again, she chose to obey, to follow God's plan. Okay? Siya po ay naki-cooperate. Hindi siya tumanggi, no? Hindi siya pinakiusapan ng maraming beses, no, ng Panginoon. Hindi siya pinilit
no? Hindi nagmakaawa ang Panginoon, no? Kundi si Mary, dahil nakita niya yung kanyang humanity, no? Siya ay nagpakumbaba at siya ay sumang-ayon sa kalooban ng Panginoon. At nakita po natin ang nangyari. Di po ba? Ang sabi po dito sa kanyang awit, ano po? Dito sa Luke chapter 1 verse 48, "For he has been mindful of the humble state of his servant. From now on all generation will call me blessed." Okay? Lahat ng mga tao sa lahat ng henerasyon ay tatawagin siyang pinagpala because of her obedience, no? Because of this prayer, no? Na every time na mababanggit ang kanyang pangalan, no, ay ayun nga tatawagin siyang pinagpala sapagkat naniniwala po ako sa gabing ito na hindi po ito kayang gawin, no, ng isang ordinaryong babae, no po, or ng kahit sino marahil. Talagang magdadalawang isip, no, at madalas ay tatanggi. Pero si Mary, no, bagamat siya ay bata pa, bagamat siya ay mayroong choice, no, na tumanggi. Dahil nga sa skandalo na mangyayari. Kasi ang isa pa po pala na makita natin dito, pwede po siyang mamatay, no, sapagkat yun nga po ang kautusan noon, no. Pagka natagpuan ng isang babae, no, na may relationship sa ibang lalaki, sa kabila na siya ay engaged na, siya po ay guilty of adultery. At noon po, basta't ikaw ay guilty of adultery, kamatayan po ang parusa. At naniniwala po ako na alam ni Mary na what's at stake. And yet, no, kahit na buhay ang maging kapalit ng desisyon na yun, nung planong yun, nagdesisyon pa rin siya na sumunod sa kalooban ng Panginoon. Mga kapatid, ngayon pong gabi, are we cooperative? Are we agreeing? Do we have a harmonious relationship with our God? Sinusunod po ba natin ng buong puso, walang pagtanggi, walang pag-aalinlangan ang kalooban ng Panginoon? Si Mary, tinawag siyang pinagpala, no, sa babaeng lahat sapagkat hinayaan niya, no, nakipag-cooperate siya na sundin ang kalooban ng Panginoon. At sa gabing ito naniniwala din po ako na tayo po ay magiging pinagpala, no. We will all be blessed kung lagi po tayong susunod sa ating pong Panginoon. At mga kapatid, sa atin pong pagdiriwang nga ng Kapaskuhan, makikita rin po natin, ito po, naging ang Panginoong Hesukristo, He has all the reason, no, not to be human, no, sapagkat siya Diyos. Kaya niyang gawin na iligtas tayo, pero hindi yan po ang plano ng Diyos. At ang Panginoong Hesukristo, siya ay nagpakumbaba, no, siya ay naging tao, siya ay naging masunurin sa Panginoon hanggang kamatayan. Kaya dun po sa Philippians chapter 2, makita natin na siya po ay itinaas ng Panginoon sa pinakamataas na posisyon because of His humility, no? Because of His obedience. At naniniwala din po ako sa gabing ito na kung tayo po ay susunod sa ating Panginoon, tayo rin po ay pagpapalain, tayo rin po ay itataas ng Panginoon. Kung tayo ay magpapakumbaba sa Kanyang kapangyarihan, sa Kanyang karunungan, at sa Kanyang kalooban. Nawa ay baunin natin ang mensaheng ito. At ito rin po ang ating ipanalangin, no? Katulad ng panalangin ni Mary. May the Lord's will be done in my life. Tayo po ay manalangin. Salamat Panginoon sa paalala mo ngayong gabi. Salamat kay Mary. Bagamat siya ay teenager at napakahirap ng inyo pong pinapagawa sa kanya, she chose to obey you. At salamat po, because of her obedience, ay isinilang ang tagapagligtas ng buong sanlibutan. Nagkaroon kami ng kaligtasan at nawa Panginoon ang aral na ito ay maging hamon sa amin, mag-inspire sa amin
to obey you, no? Kahit na anuman ang kapalit nito. Sapagkat katulad po na nangyari kay Mary, pinotektahan mo siya at ikaw ang nag-provide lahat ng kanyang pangailangan. Kaya salamat po sa mensaheng ito ngayong gabi. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Pagpalain po tayo ng Panginoon at Merry Christmas po sa bawat isa.